sa higit 50 motorista ang nahuli sa unang araw ng implementasyon ng batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone at iba pang uri ng gadget habang nagmamaneho mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, magandang hapon sa iyo, Angela. As of 3 p.m. nga kanina, umabot sa 77 mga motorista ang nahuling lumabag ng MMDA sa unang araw ng implementasyon nitong Anti-Distracted Driving Law. Gamit ang mga CCTV cameras sa MMDA traffic base, kitang-kita na may ilan pa ring mga pasaway na motorista ang gumagamit ng kanilang mga cellphone at gadget habang nagmamaneho. 5 sa mga nahuli ay public utility vehicles, 19 naman ang mga pribadong sasakyan, 47 sa mga motorcycle driver at 6 na truck driver. Sa pamamagitan ng no-contact apprehension ng MMDA, isa-isang inire-record ang plate number ng sasakyan at iba pang detalye ng driver nito at saka padadalhan ng sabina upang malaman ang violation at multa na dapat nitong bayaran. Kasama rin sa mga hinuli ang mga sasakyan na mayroong nakalagay na TV o monitor sa windshield area o sa ibabaw ng dashboard ng kanilang mga sasakyan. Paliwanagan ng DOTR, bukod sa mga gadget, ipinagbabawal rin ng batas ang paglalagay ng TV o monitor sa sasakyan na makakaabala sa pagmamaneho ng driver. Subalit kung ito ay para naman sa kapakanan ng mga pasahero, ay pinapayagan naman ito ng batas. So ang usual kasi diba na feature ng ating mga kotse, merong mga TV screens or monitors doon po sa central console. Kung nandoon ng aircon, nandoon ng mga audio system ng mga kotse, hindi po yun covered because hindi naman po nasa line of vision na yon. Dumipensa naman ang DOTR sa reklamo ng ilang motorista na hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng bagong batas trapiko. Alam naman natin kung ano mas matimbang, di ba? Kasi pag nagda-drive ka ng isang motor vehicle along our public streets, hindi lang yung kaligtasan mo ang hawak mo eh. Ang hawak mo, kaligtasan ng pasahero mo at kaligtasan ng mga tao sa kalsada. Sakop din ng batas na ito ang mga sasakyan gaya ng pedicab, kalesa at iba pang kahalintulad nito na wala namang plate o lisensya ang mga nagmamaneho. Ayon nga sa DOTR, sa ngayon ay pinag-aaralan na rin nila ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng Anti-Distracted Driving Law upang matugunan ang mga ganitong sitwasyon. Angela, kaugnay nga dun sa bilang ng mga motorista na aktwal na nahuli ng LTO, ng LTFRB at ng PNP Highway Patrol Group. Sa mga oras na ito ay wala pa tayong nakukuhang datos mula sa kanila kung ilan nga ba yung nahuli nilang lumabag dito sa batas na ito. Kanina tiniyak sa atin ng Department of Transportation na hindi magagamit itong Anti-Distracted Driving Law sa anumang uri ng korupsyon o pangungutong ng mga traffic law enforcer sa mga motorista. Babalangan ng DOTR doon sa mga driver, wag nang tangkain na suhulan pa yung mga traffic law enforcer at sa halip ay magbayad sila ng multa doon sa mga itinalagang opisina ng pamahalaan na nangongolekta para sa mga traffic violation. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, live na nagulat mula sa Delta Quezon Avenue, Quezon City.